11 months na si Alicia at dahil summer, mabilis ako nakaisip ng magandang theme para sa monthly photoshoot niya. Syempre yung related sa summer. Ginamit ko ulit itong letterboard o kung ano man ang tawag nyo dito. Basta ang alam ko sobrang sulit nito sa akin, worth it bilhin. Pinalitan ko lang yung 0 ng 1 para maging 11. Madami kang pwedeng paggamitan sa kanya. Pwede mo din siyang i-display. Depende sa'yo. Share ko lang, ito pala yung jogger pants na na-order ko sa Shopee. 70 pesos lang yan. Tatlo yung color na meron ako. Malambot ang tela niya at masarap isuot. Naalala ko din pala may salbabida si Alicia na ginamit nung nag-swimming kami kaya pinahanap ko at pinalagyan na din ng hangin. Medyo busy kami nitong mga nakaraang araw kaya medyo na late itong shoot namin. Yung costume ni Alicia pinagawa ko siya kay Miss Angelica. Sa kanya din ako nakakuha ng idea. Nakita ko kasi yung mga post niya at yung mga gawa niya. Nagandahan ako kaya sabi ko ito na lang yung theme para sa 11 months ni Alicia. 295 pesos ang paggawa ko. Nag-add ako ng 30 pesos para sa headband. Ito yung setup namin, simpleng-simple lang. Naglagay lang ako ng letterboard at salbabida para hindi naman maging plain at malungkot tignan. Sobrang cute nung headband pero yung may suot nag-uumpisa ng magmuryot. Konting-konti na lang anak at malapit na tayong graduate. Pagkatapos namin magpicture, pumunta naman kami kila mami para mag-celebrate. Ang sarap ng tulog ni Alicia, napagod ata sa copy picture namin. Nagpabili din ako ng cake, nakisuyo na lang ako kay paring Borong. Strawberry yung flavor ng cake na nabili niya. Hindi na ako nakapagluto o nakapaggaya kaya naisipan namin na mag-drive-thru na lang. Sinama namin yung mga bata, gusto kasing malibot, naiinip na din kasi sa bahay. Ang komportable isuot nitong jogger, ang ganda din ng kulay. Holding hands while walking ang peg namin ni Ford. Si ate kami lang driver namin, hindi pa kasi ako sanay. Sana all marunong. Yung mga kids naman nasa likod, tuwang-tuwa din si Alicia at nakalibot. Ito yung mga in-order ko, McFloat at chicken fillet ala king, all-time favorite. Ang sarap kasi. Tapos may nakita akong chicken sa lagayan nila mami ng ulam. Kinuha ko na kesa masayang. Mas gusto kong kumain sa plato para malaki at makadami ako ng kain. Kaya nilipat ko. Ito naman yung pagkain ni Kuya Fort. Rice, chicken at fries. Pagkatapos kong kumain, nag-crave ako sa matamis kaya tinikman ko yung cake na pinabili ko kanina. Pag-uwi naman namin sa bahay, naglaro na naman si Fort ng damut-damutan. Ayaw niya kasi pahiramin si Alicia ng mga toys niya. Itong si Alicia naman kasi kung ano yung nasa kuya niya, yun din ang gusto niya. Pero mabilis lang din naman siyang nakamove on. Sabi niya, bahala ka dyan, manonood na lang ako ng TV. Pero si Kuya Fort, deadma. Tuloy lang ang paglalaro. May time na sweet siya kay Alicia, may time din na inaaway niya. Pero mas madalas yung pang-aaway. Kinabukasan naman, bandang alas 6 ng umaga, naisipan namin na lumibot sa bypass. Ang daming bikers. Madami din naglalakad-lakad. Sakto nga yung sikat ng araw sa amin nakatutok. Nasisilaw tuloy si Alicia kaya tinakpan ng daddy niya yung face niya para di masilaw. Nakatulog kasi si Alicia. Basta sa tricycle kami nakasakay, ang bilis niyang makatulog. Tignan niyo ang ganda ng sunrise. Ang dami ding tao. Kaya pala maraming tao kasi may libreng lugaw. Sayang naman at lumagpas kami, charot. Dumaan na din pala kami kila mami para makapag-almusal. Pero dito ako dumiretso sa bahay na pinagagawa ni mami. Parang ako kasi yung excited. Ito yung ulam na inabutan namin. Tusino, sausage at maling. Kasabay namin kumain si Kuya Mateo.